kamatayan, or simply Yaoyan, a form of Filipino martial arts that sound dreadful to many, but founders of this 40-year-old sport said that there is more in its name that is often misjudged. Ang pagyayaw-yan ay hindi lang martial arts, kundi isang maging mabuti kang mamamayang Pilipino. Ako si Ray Yap, founder ng Yaoyan Buhawi, Mixed Martial Arts. And I've been doing this since 1978. Yaoyan is derived from the last syllable of Sayaw ng Kamatayan. Binuo ito nung aming Grandmaster by the name of Napoleon Fernandez noong 1972. Mahabang panahon niya pinag-aralan kung paano niya ilalabas ito at ano ang kabuuan. Kasi my Grandmaster came from different kinds of discipline. So nag-came out siya sa Yaoyan, na sayaw nga ng kamatayan, na parang nagsasayaw but it's deadly. Every time they strikes, it's deadly. 1972 ito, inilabas sa public at magmula noon, namayagpag na ang Yaoyan sa larangan ng kickboxing sports dito sa Pilipinas. Grandmaster sa Pilipino. At ito ang palagi niyang madiin ang sinasabi na ginawa niya itong Yaoyan para talaga sa Pilipino because its movement, no, its strikes sa bawat atake, nababagay siya sa Pilipino kasi ang Pilipino maliit, payat, karamihan at magagaang. So yung sa pag-aaral niya, nung buuin niya ito, nababagay talaga sa Pilipino yung mga galaw, yung mga atake, pang Pilipino talaga. Ang Yaoyan kasi he has a lot of kicks. Napakaraming sipa ng Yaoyan. Ang pinagkaiba ng Yaoyan sa karamihan is yung Yaoyan kasi merong strikes na parang pumapalo. Okay? Para kang may dalang arnis. Doon yan kinuha ni Grandmaster kasi my Grandmaster is also a master of arnis, no? So, imaginein mo na wala kang hawak na arnis at ang gamit mo, itong kamay mo para gamitin mo as arnis. Yung defense siya, pagsakan mo, pam! And then tataga ka ng patagilid, pam, pam! Even now, no? May mga Yaoyan na gumagamit ng bolo punches, kung tawagin namin, na sumusuntok, tapos pumapalo. At pag nakita ito ng tao, nagtatawanan sila kasi parang binabai daw, okay? But ang nakakatawa, by the time na maghiwala yung dalawang player, duguan na yung kalaban. Kasi just imagine na itong part na to may gloves. Okay? Itong part na to walang gloves. So pag ito ginamit mo, at ito pinatitigas talaga namin ito, hinahataw namin to sa matitigas na bagay. So yun yung advantage ng Yaoyan sa karamihan na martial art. Meron siyang pababa, meron siyang patagilid, meron papasok, meron pataas, at meron paikot. Hindi pwedeng hindi ka ma-inlove talaga sa Yaoyan kasi this is a Filipino martial arts. Nung panahon na yon, pumasok lang ako dahil gusto ko matuto ng martial arts. At dahan-dahan naintindihan ko na ito ay gawa ng isang Pilipino para sa Pilipino. Speed and scroll. Ang pananaw namin, sumikat ito sa Pilipinas. Tangkilikin ng mga Pilipino kasi para sa Pilipino. Ang nakakalungkot, ito ang katotohanan dyan kasi nga dahil sa naging pangalan niya na Sayaw ng Kamatayan, hindi namin ma-penetrate ang schools. No, when we go to schools, sabihin namin magtuturo kami for free. Hindi namin ito ma-penetrate kasi nga dahil sa pangalan, ayaw ng schools nito. Na kung saan, yun yung, paano namin babaguhin, no? Pero ito na siya eh. Dito na namayagpag ang Yaoyan eh. So, pag nalaman ng school na Sayaw ng Kamatayan, the word kamatayan, ay ayaw namin yan. Kaya nakakalungkot, hindi namin ma-penetrate ang school, so hirap na hirap kaming i-propagate sa Filipino people.
na ito, sariling atin, galaw pang Pilipino. When you do yaw-yan, no? Secondary lang ito eh. The very first thing na matututunan ng isang bata is the discipline of yaw-yan. Kung anak ka man, maging mabuti kang anak sa mga magulang mo. Kung may asawa ka, maging mabuti kang asawa sa asawa mo. Kung tatay ka, maging mabuti kang tatay sa mga anak mo. No, it's not only martial arts. At alam yan lang lahat ng yaw-yan buhawi na palagi ko yan madiin na ipinaliliwanag sa kanila na ang yaw-yan makakatulong sa pagharap mo sa buhay. Kung wala kang pamilya, pag nagkapamilya ka, malaki maitutulong nito kung paano mo itataguyod ang pamilya mo. Dito ako sa pagharap ko sa bawat isa sa kanila kung paano ko rin irespeto, whether mahina man siya matuto, mabagal man siyang matuto, kung paano ko siya pinagtsatsagaan turuan, paano ko sila binibigyan ng oras. Makikita nila kung ano ang disiplina ng yaw-yan. Ready! And begin! Nagtayo ako ng gym, wala akong pera. Tulong lahat ng estudyante ko. Sila bumili ng ganito, nabuo ang gym. 3 beses na akong lumipat ng gym. Mula sa maliit, palaki, hanggang sa nandito na ako. Lahat ng mamahaling kong mga gamit. Donation ng estudyante ko yan. So, hindi ko kailangan ng pera. Pero nakakapagturo ako. And every time I make money out of this gym, binibili ko ng gamit para sa kanila. Pag naramdaman ko ang estudyante, walang pera, pumunta rito, hindi naman siya di-kotse, o magkano kaya mo? Kung magkano lang kaya mo, sige. Basta mamahalin mo lang itong art na to. At alam nilang lahat yan. Hindi ako sumusuko na i-propagate ito. Naniniwala ako sa lahat ng mga naging fighter ko at mga estudyante ko. Meron at merong magtatayo pa rin ng gym na ang ipapangalan niya yaw-yan.